Panginoong Hesus. Ang pangalan mo, Lord, ang patuloy na madakila, makilala ang presensya mo, ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord Jesus, for you have been so good to us. Lord, salamat sa buong week na nagdaan, Panginoon. Kami ay inyong sinamahan. Kami ay patuloy niyo pong minamahal. Salamat po, Lord, sa bawat biyaya, sa bawat buhay, sa bawat hininga na kaloob mo po sa amin. At sa umagang ito, let every breath that we have give praise to your name, Lord Jesus. Lord, sa umagang ito, samahan mo kami, Banal na Espiritu, ikaw po yung manguna sa aming pong gawain, Lord God. Even as we listen to your word, let your Holy Spirit, Panginoon, ito yung mag-teach sa amin. Holy Spirit, be our speaker this morning, Panginoon. Lord, just use me as your vessel, O God, and every word that will be spoken, Panginoon, ito po, Lord, yung nais mong iparating sa iyong mga anak. And let every heart be attentive to listen and to receive the truth that is coming from you, Panginoon. Lord, ikaw po mag-lift up sa iyong mga anak. Ikaw po yung mag-renew sa spirit at sa mga puso ng bawat isa sa umagang ito. Lord, we want to meet you. We want to encounter you in this place, so God. Patuloy, Panginoon, maranasan ka, ang presensya mo, ang pagpapala mo, ang ibuhos mo sa lahat ng iyong mga anak na narito sa umagang ito. Pinupuri ka namin at ibabalik namin ang lahat ng glory, lahat ng highest praises and worship. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Thanks God, it's Sunday again. Napakabilis po ng araw, no? Tayo ay narito na naman po at magkakasama para sa ating pananambahan. Parang kailan lang, no, na tayo ay magkakasama. Ngayon, nandito na naman tayo. Sino po yung pagdarating na yung Sunday? Excited? Magsabi ng amen. Amen, di ba? Ako din po excited pero kinakabahan ngayong umaga na to, no? Pero thanks God po, muli tayo po ay narito. Binigyan tayo ng strength ng Lord, binigyan tayo ng desire ng Lord to be here together, to gather once again. And muli tayo po ay maka-encounter ng sama-sama sa Panginoon. So before that, I would like to read this passage from Matthew chapter 13, verse 6 to 8. It says, "But when the sun came up," let's begin with 13, verse 4 to 5. It says, "Once there was a man who went out to sow grain. As he scattered the seed in the field, some of it fell along the path, and the birds came up and ate it up. Some of it fell on the rocky ground, where there was a little soil. The seed soon sprouted because the soil wasn't deep." On the next verse, "The sun came up. No, it burned the young plants, and because the roots had not grown deep enough, the plants soon dried up. Some of the seed fell among torn-up bushes, which grew up and choked the plants. But some seeds fell in good soil, and the plants bore grain. Some had 100 grains, others 60, others 30. So, sa umaga pong ito, no, ito pong passage na to, I believe you have heard this, no? Nabasa na po natin, narinig na po natin siya ng maraming beses. May ihahalin tulad po tayo dito. So yung naghahasik po dito ay walang iba, kundi yung ating Panginoong Hesus. And the seed that He is sowing is the Word of God. And we are the ground. Yung puso natin, it represents the ground where the seed was sown. So tayo pong lahat ngayong umagang ito ay narito at nakikinig sa salita ng Diyos. So habang ang Lord po ay nagsusow ng kanyang seed, ng kanyang word, alin po kaya tayo dito sa mga types of grounds or soil ang puso natin sa umagang ito? So there are 4 types po, no? Nandyan po yung seed na nahulog sa pathway o sa tabi ng daan. Ano pong nangyari doon sa seed na nahulog doon sa pathway? Ito po daw ay tinuka ng ibon. So maybe meron sa atin dito nakikinig every Sunday ng Word of God, but
let's be careful. Baka mamaya, habang ngayon ay nakikinig ka, no, ay unti-unti pala tinuto ka na ng ibon, yung pong enemy. No, dinidistract ka na, no, inaalis ka na niya sa focus, kaya tuloy, the word of God is being spoken, pero hindi ka nakaka-receive ng revelation. Kasi, baka hindi ka nakapokus, nadidistract ka sa umagang ito. So, yung pangalawang ground naman, ito yung nahulog doon sa, yung seed na nahulog doon sa mabatong lupa o yung rocky ground. Sa mabatong lupa, merong lupa pero manipis. Anong nangyari doon sa binhi na nahulog doon? Ito po ay tumubo pero dahil mababaw yung lupa, hindi nagkaugat, agad itong namatay. So, nung sumikat ang araw, natuyo, definitely namatay. So, it symbolizes naman yung mga nakikinig sa salita ng Diyos na ang saya-saya, ang ganda ng message. Grabe nakaka-bless yung preaching. Pero maya-maya, itatanong natin, anong takeaway mo? Anong nakuha mo? Anong message ng Lord sa iyo dun sa message na yon? Ay, nakalimutan na. No? Kasi, nag-enjoy ka lang, nakinig ka lang, pero hindi tumatak sa puso. No? Kaya, unti-unti rin nawawala. And the third ground, kung saan nahulog yung seed, yung word, eto naman po ay yung sa matinik na halaman or yung thorny bushes. Sa thorny bushes na nahulog yung seed, lumago naman ito, tumubo. Pero, ano nangyari? Dahil marami yung mga damo na nandoon, yung mga thorny bushes na nandoon, sa lupa na yon, natalo po or kinain, nasakal din yung mga halaman o yung binhi na tumubo. Ito naman po ay, it symbolizes na nakikinig ka sa Word of God, pero dahil hindi ka nanatili doon sa iyong pananampalataya, dumating ang pagsubok. Dumating yung mga problema, unti-unti, nawala sa'yo. Yung seed of faith na naitanim sa'yo. So, nawala na naman yung seed or yung word na na-implant na sana sa'yo. And the fourth one naman, ito yung matabang lupa. O ito yung soil, good soil. No? Ito po yung good soil na kung saan dito, yung seed, yung word na naitanim, ito'y naitanim na isa puso, na isa buhay. Ang nangyari, ito ay namunga, hindi lang ng isa, kundi 100, 60 at 30. So as we hear or habang nakikinig tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito, alin po kaya sa 4 na ito ay ang uri ng puso na meron tayo sa umagang ito? Are we those listeners who are planted or are we those type of ground na natatanim tayo doon sa tabi ng daan na maya-maya o ngayon pa lang nadidistract ka na, wala kang nakukuhang mensahe o revelasyon tungkol sa salita ng Diyos. O baka ikaw ay nandun sa rocky ground. Ngayon, nakikinig pero maya-maya nakakalimutan mo na kung ano yung pinakinggan mo. O baka ikaw yung nandun sa thorny bushes na kung saan masyado kang madaming mga problema na iniisip kaya tuloy nananakawan ka ng enemy. Nakakalimutan mo yung faith na itinatanim sa iyo ng Panginoon. Or are we the good soil na kung saan sa tuwing tayo ay nakakapakinig ng katotohanan ng salita ng Diyos, ang ating panampalataya ay lalong lumalago, lalong namumunga. So for this morning, our topic is about keep going and keep growing. Sabihin mo nga sa katabi mo, keep growing. Keep going. Oo, kasi tayo po ay dapat meant to grow. Everything that God created, lahat ng nilalang ng Panginoon, mapayan ay halaman, mapayan ay isang hayop, lahat po ng nilikha ng Lord, even yung isang tao mula sa sanggol, yan po ay itinakda or dinesign ng Lord na lumalago. Tama po ba?
Amen. Di ba lahat tayo, we all want to grow. Because if you will not grow, definitely yung mga may baby dito, no, gusto nyo ba na 10 taon na yung baby nyo, umiiyak pa din, pinapadede nyo pa rin, no? At sinusubuan nyo pa rin, no? Parang hindi na tayo matutuwa na forever baby. Yung mga babies natin, di ba? We want them to grow. And definitely, God Himself, bilang tayo ay kanyang mga anak, He also wants us to grow. Saan po tayo lalago? Saan tayo mag-grow? Hindi lang po sa age, hindi lang sa height, hindi lang sa ating mga physical na katangian, tayo ina-expect ng Lord na lalago. But most especially, the Lord wants us to grow in our spiritual life. So every time that we hear the Word of God, every time we listen, we read ang salita ng Diyos, habang tayo po ay patuloy na lumalapit sa ating Panginoon, ang expect po ng Lord sa atin, tayo po ay mag-grow, tayo po ay lumalago. Kahit naman yung mga nag-aaral, di ba? Ayaw nyo naman ng forever grade 1 lang kayo. Di ba? Gusto nating ma-promote to the next level, kahit sa trabaho. Hindi tayo kontento lang na nandun lang tayo sa pinakamababang posisyon. We are aiming for promotion. Tama po? How about when it comes to our spiritual life? No, kamusta po yung ating mga spiritual na buhay? Ini-aim din po ba natin na tayo ay lumago? Alam po natin na yung season ng buhay po natin, katulad ng na-discuss po ni Ate Mars last week, marami po yan. Hindi sa lahat ng season ng ating pagiging Kristiyano, tayo ay blessed, tayo ay favored, tayo ay on fire. Not all the seasons. Kasi meron ding season talaga na dumarating tayo doon sa season of dryness, season of disappointment, seasons of different kinds of trials or difficulties na hinaharap natin sa buhay. Ngunit sa lahat ng yon, anuman ang season na meron tayo, even right now, as you are listening, as you are sitting here, sa lugar na to, meron kang season na pinagdadaanan. Tama? So kahit na ano pong season yan, sabi ng Lord, keep going. Magpatuloy po tayo. It doesn't mean na meron tayong matinding pagsubok, nahihirapan tayo, may financial problem tayo, meron tayong mga karamdaman sa ating mga pangangatawan, it will stop us. No. We are meant to grow. Every day, we are growing. Because if you are not growing, you are not living. Hindi ba? Kapag hindi ka na lumalago, hindi ka na nag-grow, it means you're not alive anymore. Hindi ka na buhay. Alin lang yung hindi mag-grow? Yung mga patay na. Yun lang yung hindi mag-grow. Pero tayo, as we live in this life, we grow through this life. Lalo po tayong becoming better and better. Tayo po ay mga Kristiyanong paangat ng paangat. Hindi yung kung kailan tayo tumagal sa pagiging Kristiyano, saka pa tayo nag-regress, nag-move backward, saka pa nag-backslide. Saka ka pa nang hina, no? Mas on par pa yung mga bagong encounter, mga bagong win ng mga Kristiyano sa'yo. Ikaw 10 taon ka na. Ikaw pa yung hinang-hina ang iyong espiritual. Dapat tayo, habang tumatagal ang ating relasyon sa ating Panginoon, lalo po tayong lumalago. Magtuloy-tuloy lang. Kaya nga sabi po, keep going. So it doesn't define our season. Yung Christianity natin, yung relationship natin with the Lord, hindi yan nadidefine sa kung anong season ang meron ka sa buhay mo. In all seasons ng life natin, tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya at sa ating relasyon sa Panginoon. Huwag mong hahayaan or huwag kang papayag na maging stagnant ka. Huwag mong hahayaan na nananatili ka or pabalik-balik ka sa unang katuruan ng paghingi ng kapatawaran. No? Gusto mo bang ibalik ka pa ulit doon sa cross at ikaw yung ipako sa cross? No? Hindi po tayo dapat pabalik-balik
doon sa old ways, sa old life na matagal na nating nirepent, inas ng forgiveness sa Lord. Kailangan nag-move forward tayo to becoming better and better every day. Kasi that means to say that our relationship with the Lord is healthy. No? Kasi may growth, may change, may pagbabago na nakikita sa bawat isa sa atin. At alam po natin, lahat ng yan ay hindi nangyayari ng isang araw lang. Part po lahat yan ng proseso ng Panginoon sa atin until the day that we will meet the Lord. No? So, darating din po tayo dun sa punto na kung saan gagraduate din tayo. So, kung gagraduate tayo, i-aim natin, we'll graduate with honors. Right? Yung mga estudyante natin, di ba, they are striving hard, they're trying their best, no, para dun sa activities nila, matapos nila, sunog kilay sila and everything because they are aiming for something. And what is that? Makapagtapos, to gain honors. Pero wag lang po sana yung honors dito sa world, yung i-gain natin or i-aim natin. Let us aim that honor that we will receive when we meet Jesus. So again, keep going and keep growing. On the next slide, the importance of our spiritual growth sa ating Christian life. Why is it so important? Bakit kailangan mabother ka kung hindi ka nag-grow sa iyong spiritual life? Bakit hindi ka dapat makontento lang na ikaw ay taga-upo, taga-pakinig lang ng salita ng Diyos? Mahalaga po kasi na tayo ay lumalago sa ating buhay Kristiyano because our growth will define our maturity. Hindi ibig sabihin na every Sunday nandito ka, mature ka na as a Christian. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nasa iba't ibang ministry ay matured na tayo sa ating pagiging Kristiyano. At hindi rin pagiging matured sa ating pagiging Kristiyano ay yung marami tayong memory verse. It doesn't define it. Hindi po yun ang basihan ng Lord kung tayo ba ay nag-grow or nagmamature sa ating Christianity. But what God wants or desire from us is our relationship with Him. Yung pong gaano kalalim na yung ating relasyon sa Panginoon. Gaano mo nakakilala si Lord? Sino dito yung mga Kristiyano na ng 2 years? Meron ba? 2 years and below? Wala. 1 year. Meron. O, sino yung mga 10 years above na mga Kristiyano? O, ayaw nilang umamin. O, tayo, di ba? Madami dito na matagal na tayong mga Kristiyano. Pero sa tagal na ng ating pagiging Kristiyano, gaano na po ba talaga natin masasabi ng relasyon natin sa Panginoon ay malalim na? No? Kasi yun po yung desire ng Lord sa atin. So yung ating spiritual growth, yun po ay ine-expect sa atin ng Panginoon. So a growing Christian is a living Christian. Your growth is a sign that you are alive in your faith. And as we spend more time with God, we are developing, we are growing more and more like Jesus every day. So, lalo tayong nagiging kagaya ng ating Panginoong Jesus. So, kung tayo po ay lumalago sa spiritual, it determines na ikaw din ay lumalago sa iyong pananampalataya. Nakikita yan. No? Yung iyong paglago sa kung paano ka mag-isip, kung ikaw ba ay lumalago sa iyong pananampalataya sa tuwing ikaw ay dumadaan sa pagsubok, kung meron na bang bunga na nakikita sa iyong buhay, at kung ikaw ba ay nakikitaan na ng pagbabago. Yun po yung makakapagsabi na tayo ay lumalago na sa ating pagiging Kristiyano. I know our spiritual growth is not easy. No? Hindi po siya madali. It's a journey actually. But all throughout that journey, as we walk in our faith, as we walk in our relationship with Jesus, tayo po ay sasamahan ng Panginoon. And it's not just on our own effort. Kasi yung change po, yung pagbabago ay hindi po sa sarili nating kakayahan, kundi sa tulong po ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman, the more we get closer to God, the more we get deeper in our relationship with Him, doon po tayo mas lalong binabago ng Panginoon. Kaya kahit hindi madali, kahit minsan dumadaan tayo sa pagsubok sa ating pagiging Kristiyano, naglalamig, nagiging lukewarm,
magpatuloy lang po tayo. Nadadapa, nagkakamali, nagkakasala, magpatuloy po tayo. Kasi wala namang nadapa na nagstay na lang siya sa kanyang pagkadapa, di ba? Definitely, tatayo kang muli, babangon ka, at magpapatuloy kang muli. At yun po ang ninanais ng Lord sa atin. So sabi niya, make every effort. Sabi sa word, sa 1 Timothy 4 verse 7, make every effort, no? Hanggat maaari, no, kayanin natin na bumangon tayo, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Kasi sabi nga, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So we need to train ourselves. So wag nating hayaan na maging kagaya tayo ng isang bonsai. Nakakita na po ba kayo ng bonsai? Amen? Amen. So ano po yung katangian ng isang bonsai? Ito po ay a living dwarf tree. So that means to say, ito po'y tumutubo pero hindi siya lumalaki na kasing laki ng isang puno. Puno po yung bonsai, no? Pero napakaliit lang po ng kanyang pagtubo, pag-grow in terms of height. So nawa po, no, hindi po naging bonsai Christian lang tayo na napakaliit lang ng ating pagtubo. Kailangan mag-grow po ang bawat isa sa atin. Ano po yung nais ng Lord na mahihalin tulad tayo? Sa next slide, makikita natin dyan yung dalawang puno na kung saan inyalin tulad ng Panginoon na nais niyang makita sa bawat isa sa atin na lumago tayo katulad ng mga punong ito. Ano po ba yon? The palm tree and the cedar of Lebanon. Why is it palm tree and why is it cedar of Lebanon? So sabi niya dyan sa Psalm chapter 92 verse 12, the righteous man will flourish like the palm tree. He will grow like a cedar in Lebanon. Anong katangian ng meron sa isang palm tree? Ano ba meron sa isang palm tree kapag dumadaan yung mga malalakas na hangin at malalakas na bagyo? Hindi po sila basta-basta nabubunot. They just bend but they don't break. Tama po? Kasi yung mga palm trees, they grow tall, no? And their roots grow deeper. So lalo po silang tumitibay habang lumalalim ang kanilang mga ugat. At ang mga palm tree of all the trees, napakarami pong benefits na makukuha at bunga niyan. Mula ugat hanggang sa bunga, hanggang sa dahon, hanggang sa branches, every parts of a palm tree, like the coconut tree, na tinawag na tree of life, lahat may pakinabang. Kaya tayo po, no, bilang mga Kristiyano, pag lumago tayo, katulad ng isang palm tree, may pakinabang po yung buhay natin. Nagiging significant yung life natin. Nagiging worthy. Nagiging nagwo-work yung purpose ng life natin. Hindi lang tayo pang display, katulad ng isang bonsai. Kasi yung bonsai, pang display lang yon. Pero yung palm tree, bawat bahagi niyan ay may pakinabang. And the cedar of Lebanon. Yung pong cedar of Lebanon, matibay at mataas din na puno. No? Ito po ay lumalago, katulad ng nasa larawan. Malago po yan. No? So, ibig sabihin ang Lord, nice niya talaga na bawat isa sa atin ay hindi tayo manatiling baby Christian lang. No? Sabihin mo sa katabi mo, wag kang maging baby lang. Mag-grow ka din. Mag-mature ka din. No? So, hindi tayo pwedeng manatiling grade 1 lang sa faith natin. Kailangan umaangat yung ating pananampalataya. What will happen if you will not grow? Ano ba yung mangyayari pag hindi ka nag-grow? Siyempre, magiging bansot ka, di ba? Ay, sorry po sa mga ano. So, pag hindi tayo nag-grow, okay lang sa height, pero wag naman sa ating spiritual. So, pag tayo po hindi nag-grow spiritually, you are easily drawn to false teaching. Alam niyo yon, yung madali kang mapaniwala sa maling katuruan. Madali ka ring mahila ng maling impluwensya ng mundo. Kasi nga, immature. No, mababaw yung faith mo. Konting hila lang sa'yo, tara, konti lang, kaya natin to. Okay lang yan, konti lang naman di ba? So, madali kang mahila ngayon ng masamang impluwensya ng mundo. Okay lang yan, online lang naman di ba? Hindi naman kailangan na pumunta ka doon sa place na yun. No? Hindi, pagsusugal ba yun? Online lang naman di ba? So, pasimula ka sa paisa-isa hanggang sa na-addict ka na. So, madali kang mahila ng mga maling katuruan, madali kang mahila ng masamang impluwensya ng mundo pag di ka nag-grow. Kasi, paulit-ulit kang bumabalik doon sa bagay na alam mong mali. No? And another one, kapag hindi ka nag-grow, defeated yung mindset mo. Madali kang
mahulog sa temptation. Kasi nga mahina yung spirit mo eh. No, hindi mo kayang labanan yung temptation ng enemy, yung temptation ng world. Kaya tuloy, pag may mga problema ka, may pagsubok ka, madali kang madala. No? Kaya nawawala ka na kagad sa faith mo, nawawala ka doon sa church, kasi mababaw yung pananampalataya mo, hindi ka nag-grow. At kapag ikaw ay hindi nag-grow, you will find it difficult to love and understand people. Ang dali para sa'yo na mainis sa mga tao. No, ang hirap mahalin yung mga tao. Ang hirap maintindihan at ang hirap magpatawad kapag hindi ka nag-grow. No? Pero pag nag-grow ka bilang isang Kristiyano, napakadali para sa'yo na mahalin mo yung kapwa mo kasi yung love ng Lord nag-overflow sa'yo. And you cannot fulfill your God-given purpose. Definitely, ang isang bata, ayan, katulad ng isang bata na narito, no, hindi pa natin yan maasahan. Bata pa lang yan, baby pa lang. No? So wala kang pwedeng maibigay na responsibility sa kanya. Wala pa siyang pwedeng gawin kundi alagaan lang siya. Gusto ba natin na matanda na tayo ay inaalagaan pa rin tayo? Di ba? Gusto naman natin na tayo naman yung gagawa. Tayo naman yung tutulong. Tayo naman ay maging pakinabang. Tama? And also, yung purpose ng Lord, ma-accomplish niya sa atin kapag tayo ay nag-grow. No? Yung magiging kasangkapan tayo para sa kapurihan at karangalan ng ating Panginoon. And if you will not grow, you will become stagnant. Ang isang stagnant na water, ano nangyayari doon? So dahil walang movement, nabubulok. No? At pinamamahayan ng mga lamok, ng mga insekto, ng mga marurumi. So kapag ang buhay natin ay stagnant, walang paglago, definitely yung kasalanan ay maaring manahan sa ating mga buhay. So our growth, our change is so important. On the next slide, sabi niya dito, keep your roots deep in Him. Build your lives on Him and become stronger in your faith. Ito po yung gusto ng Lord sa atin. Lumalim po tayo sa ating pananampalataya, ang ating koneksyon, ang ating relasyon sa ating Panginoon, at mas lalo pang umangat, no, yung ating faith sa ating Panginoon. God wants us to grow deeper in our relationship with Him. Ito po yung pinaka-desire ng Lord. Alam niyo, bago pa man gusto makita ng Lord na ikaw ay kumakanta, nagpe-preach ng word, bago pa man niya gusto makita yon, ang gusto mo nang makita ng Lord ay ikaw na nagiging malapit sa Kanya. Na ikaw na mas lalo ka nagkakaroon ng desire na isik siya sa buhay mo. Yun po yung gusto ng Lord. Bago pa man niya makita na nagagamit ka sa anumang ministeryo dito sa mga gawain sa loob ng church, ang gusto muna ng Lord is yung i-build mo yung relationship mo sa Kanya. Kasi yun po yung desire niya. God loves us so much. Ganon ka na lang kamahal ng Lord. Kaya naman ginawa ng Lord yung pinakamainam, even yung life niya, ibinigay niya. Kasi yun ang gusto ng Lord. He laid down His life for us kasi God so loved us. He so loved each and every one of us. Kaya gusto niya na yung relasyon natin sa Kanya, yun ang number one na maging priority at unahin natin. 2 Peter chapter 3 verse 18, rather, you must grow in your grace and knowledge of our Lord in Jesus Christ. Because the more we get to know Jesus, the more He reveals to us who He is sa buhay natin. And then sabi niya, the goal of our growth is Christ-likeness. Ito po yung gusto makita sa atin ng Lord. That there will be change, that there will be transformation, that the character of Jesus Christ be formed in us. The fruit of the Holy Spirit, that love, that joy, that peace, that patience, that kindness, that self-control, yun po yung gusto ma-form na character sa atin ng Panginoon. It says in Philippians chapter 2 verse 5, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Dapat yung katangian na meron tayo, think like Jesus, love like Jesus, move like Jesus. No, maging attitude natin kung paano ang ating Panginoong Hesus. Kasi siya po yung ilaw, siya po yung ating halimbawa. So, kamusta po kaya yung Christ-likeness, ilang percent na yung nakikita sa atin, sa ating mga attitude, sa ating
mga behavior, sa ating mga actions, nakikita po ba si Kristo? Kasi kung nakikita si Kristo, it means to say, meron ng pagbabago. And God wants us to grow in our faith in Him to be able to withstand trials and challenges in life. Ayaw ng Panginoon na patuloy tayong palugo-lugo o pabagsak ng pabagsak at pahina ng pahina sa tuwing tayo ay may mga pagsubok. Ang gusto ng Lord, habang tayo'y tumatagal, lalo tayong tumitibay, lalo tayong nagiging mas matatag sa ating pananampalataya sa tuwing tayo ay humaharap sa mga pagsubok sa buhay. So whatever season nga na meron tayo, keep our faith unto Jesus. And God wants us to grow, to be used for His glory and purpose. Sabi ko nga, hindi po tayo magagamit yung buhay natin, hindi magagamit ng Lord kung hindi tayo mag-grow. Mananatili lang tayong attender, mananatili lang tayong listener. But ang gusto ng Lord, we will be doer and we will be changed and transformed and grow sa ating spiritual life. So what are the keys for us to grow sa ating spiritual life? Number 1, keep your faith unto Jesus in the midst of trials. Dapat maging rooted tayo. Ang pagsubok na pinagdadaanan natin nung tayo ay hindi pa Kristiyano at ngayon na tayo ay Kristiyano ay parehas lang. I mean, parehas na meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. But the difference is, kapag tayo ay Kristiyano na, yung perspective natin, yung pananaw natin sa mga pagsubok ay hindi kagaya ng tayo ay hindi pa Kristiyano. Kapag hindi tayo Kristiyano, pag may mga pagsubok natin, ano yung mindset natin? Ano ba yan? Ang dami nating problema. Anong gagawin ko? Lord, magpapakamatay na lang ako. Diba? Parang give up kagad yung mindset natin kapag tayo ay wala kasi sa Panginoon. Wala pa tayo doon sa pananampalataya. But once we are a Christian, we have relationship with Christ, ang mindset natin ngayon kapag meron tayong pagsubok is that we know all things work together for good to those who love God and who are called according to His purpose. So we don't see them, hindi natin sila tinitignan bilang mga mabibigat na problema, kundi ang tingin natin sa mga ito ay yung pampatibay natin. Ito yung kaparaanan ng Lord para tayo ay lalong lumaki, lumago sa ating mga pananampalataya. Because we don't grow when things are easy, right? Hindi po tayo lalago kung masyadong madali lang lahat. Pero doon sa mga testings natin, doon sa mga trials natin, doon natin nakikita at lalong napapatunayan kung gaano kabuti, kung gaano kumilos, at gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi si Lord, kung papadaanin ka niya sa pagsubok, hindi para pahirapan ka. Si Lord, kung pinapadaan ka niya sa pagsubok, ito ay para i-mold ka. Ito ay para mas lalo kang mag-grow. So, trials are testings that we need to pass. Kailangan nating ipasa yung mga yan kasi pag naipasa natin, kasama ng Panginoon, sino ang mas umaangat, sino ang mas lalago? Ikaw din. At ang iyong pananampalataya. So, ang unang binidevelop sa atin, sa faith natin, is yung ating perseverance. No, when we persevere doon sa mga mahihirap na pagkakataon na dinadaanan natin, mga proseso ng ating buhay na inaalaw ng Lord, those are our opportunity for growth. So, doon po tayo lalago. Kung paano mong mararanasan si Lord na gagawa at kikilos sa iyong mga sitwasyon. Kailangan, kung kailan ka may pagsubok, saka mo pa lalong ibaon ng malalim ang iyong ugat sa iyong pananampalataya. Be deeply rooted. Mas lalo kang mag-connect sa Panginoon. Mas lalo kang maniwala, manampalataya sa Panginoon. So when you have faith, we have to speak our faith. No? Kasi you believe, therefore, you speak. So, anong pinapaniwalaan mo? Lord, ang hirap, di ko na kaya, mamamatay na ako. Yun ba yung faith mo? You speak your faith. In Jesus' name, I am healed. Amen?
If you have faith in the Lord, in Jesus' name, ano man tong karamdaman ko, I am healed. Kapag ikaw ay naghihina, nanlalamig, i-declare mo, i-confess mo, speak mo yung faith mo, in Jesus' name, I am strong. Amen? So atin pong patuloy na i-confess kung ano yung faith, yung seed na tinanim ng Lord sa buhay natin. Kasi if you have faith, you have to speak it. Huwag mong speak ng speak yung mga problema mo kasi yun yung namamagnify mo. Anong speak natin? Kung sino ang Diyos, kung ano yung katotohanan na sinabi ng Lord sa atin. The Word of God that is planted in our hearts, ito po yung lalabas sa atin. Praise the Lord! Kahit meron tayong mga pagsubok, worship God in the midst of our trials because we know God will fight our battles. The victory is already won. Diba? The enemy has already been defeated. Ano man ang ginagawa ng kaaway sa buhay mo, i-confess mo kung ano nang ginawa ng Lord sa buhay natin. So don't be afraid kapag meron tayong trials. Huwag ito yung time na lalo kang lumalayo. Nag-isolate ka. Nagdi-depart ka sa presence ng Lord. Dapat mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Believe that God is so good to us. Believe in the promises of the Lord. At yung mga crisis natin, they will strengthen us. On the next verse, sabi niya sa Romans 5 verse 3 to 4, not only so, but we also glory in our sufferings. We can rejoice even in the midst of sufferings because we know that suffering produces perseverance. Yung katyagaan, yung katibayan ng ating loob, yung katatagan natin. Yung perseverance, it produces our character. Tayo po yung nababago. Sa tuwing meron tayong pinagdadaanan, tayo po yung nababago. Lalo po tayo nag-grow. Lalo tayo mas nagiging better. Mas lalo tayo nagiging confident sa pagharap sa mga pagsubok natin. And that is your character. And that character brings you hope. So hindi tayo magiging hopeless. Hindi tayo magiging down or broken every time we go through trials. That is the time that we should raise up our faith unto the Lord. Lift up our faith unto the Lord. Speak up your faith unto the Lord and be rooted into His presence. Number 2, keep going to your secret place. Sino dito yung may mga secret place? Meron pa po ba tayong secret place? O ano ang ginagawa niyo doon sa secret place? Baka ibang secret place yan, ha? So yung secret place po natin, it is the place where we meet God. Na one-on-one. This is our devotion. Alam niyo po, ito po yung nag-strike sa akin sa lahat ng mga points na to because I know God is speaking sa bawat isa sa atin because this is the one na nawawala sa ating mga Kristiyano. Dito tayo nagkukulangan kung bakit tayo, kahit matagal na ng Kristiyano, nanghihina pa rin tayo, no? Hindi tayo nakakapag-move forward because nakakalimutan nating pumunta sa ating secret place. You know where is that secret place? I pray lahat tayo, meron tayong secret place. Our personal devotion. Kamusta po ang ating personal devotion? No, hindi po sapat yung nag-attend lang tayo ng Sunday para lumago po tayo. Ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi Sunday basis lang po, kundi on a daily basis. And the more we meet God, the more we go to God in our secret place, doon po nangyayari, nagaganap yung ating paglago sa ating relasyon sa Panginoon. Yun po yung place of intimacy where we spend time in His presence. Ilan pa po kaya sa atin dito ang makakapagsabi ng Amen everyday nakakapag-devotion ako. Amen everyday nagpupunta ako sa secret place ko. Amen. Praise God po. No? Because this is God's desire sa bawat isa sa atin na everyday katagpuin natin siya. Hindi po gusto ng Lord na maging event lang yung pakikipagtagpo natin sa Kanya. Ang gusto ng Lord every day, every minute, every second, every day ng buhay natin, ano mang ginagawa natin, katagpuin natin siya. Lalong-lalo na sa ating oras ng personal devotion. Do you have that definite schedule, no? The time of the day na kung saan
Wala ka munang ibang gagawin. Set aside mo muna, put down mo muna yung iyong cellphone, put down your assignments, put down your work, put down your responsibilities, and face the Lord. Or masyado na tayong madaming oras sa ibang bagay, pero pagdating sa pagpunta sa ating secret place, ibang secret place na pala yung ginagawa natin or kausap natin sa secret place natin. Let our light, no, hindi lang siya maging sa harap lang ng tao, yung pagiging spiritual natin. Hindi lang doon sa mga ginagawa natin, nakita lang ng lahat ng mga tao para masabi lang na tayo ay malalim sa ating spiritual at relasyon. Mas dapat mag-grow tayo doon sa lugar na kung saan walang ibang nakakakita kundi ikaw at ang Diyos lamang. So number 1, saan po yung secret place natin? Yung pong ating praying. Praying time. Sabi niya dito sa Colossians 4 verse 2, devote yourselves to prayer with an alert mind and thankful heart. So our prayer, hindi lang po yung pagising sa umaga, hindi lang bago kumain, kundi yung prayer natin wherein we devote ourselves talking to Jesus, pouring out our hearts to God. Hindi lang yung tuwing may hihingin ka, may prayer request ka, saka ka lang magpe-pray. Every day, we pray to God, we talk to Him, just like someone na iyong paghihingahan ng iyong mga saloobin, ng iyong mga naranasan, no? We talk to God. We share our day to Jesus. We open our heart to Him and thank Him sa lahat ng mga kabutihan niya. Because yun po yung pinaka hinihintay ng Lord sa atin. O minsan, masyado na tayong nabibisi. Sa isang araw, hindi pwedeng wala tayong importanteng dapat gawin. Lahat ng ginagawa natin, syempre, importante yan. Pero kapatid, importante din ang Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek first the Lord. Sabi niya, when you pray, go into your room, close the door, pray to your Father who is unseen, and when your Father sees what you have done in secret, He will reward you. Huwag lang tayong mag-pray lang sa harapan ng marami, kundi even in our secret place, let's connect to God. Because what you have done in secret, God will reward you. Next is, yung secret place natin is the time where we meditate the Word of God. Again, the Word of God. Because ito po yung pinakabuhay natin eh. Ito yung pinakapagkain ng spirit natin, yung Word of God. Kaya ganun na lang kahalaga yung salita ng Diyos. Proverbs 4:20-22, my son, pay attention to what I say. Do we pay attention whenever the Word of God is being preached? Do we pay attention whenever we read the Word of God, or yung Word of God nagpapasbay lang sa mga mata natin? Sabi ng Lord, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Makinig ang may pandinig. Do not let them out of your sight. Keep them in your heart. So wag pong pumasok sa tenga, lalabas sa kabila. Kailangan pumasok sa tenga, tumagos sa puso, lalabas sa ating mga buhay. Keep them in your heart, for they are light to those who find them and health to one's whole body. Kaya tayo nagiging mahina kasi yung spirit natin, hindi natin napifeed ng salita ng Diyos. Nagkukulangan, nagkakaroon ng spiritual, ano yon, yung sa health natin, meron kang, not of word, yung ating spiritual malnourished, no? Malnourished na kasi kulang siya sa salita ng Diyos. Yung mga natin, mga body natin, sobra-sobra sa pagkain. No? Kaya yung flesh natin, ito yung mas malakas. Pagdating ng temptation, yung flesh mo, yun yung mas umaangat yung will ng flesh. Kesa sa will ng spirit kasi kulang siya sa feeding of the Word of God. So when we say meditate the Word of God, we think of it. We just don't read it. Hindi yung nag-browse ka sa Reels, may Word of God doon, ay nakaka-bless, di ba? Ang dami kasi mga nag-share ngayon sa mga Reels, di ba, sa mga YouTube, mga post. Yun ba yung pagme-meditate ng Word of God? Ay, nakapagbasa naman po ako ng Word of God, nabasa ko po doon sa Facebook post. So that is not meditating the Word of God.
Meditating the Word of God is think deeply on the Word, reflect on it, connect it. Huwag kang titigil hanggat hindi mo na-gets, hindi mo nakuha yung rema, hindi mo na-apply sa buhay mo. Anong ibig sabihin nitong verse na to? Ano ang gustong sabihin ng Lord sa akin? What is the message of God sa message na to? Even right now, as we are listening, huwag lang po tayong nakikinig. Dapat dinadigest natin yan. Di ba pag may kinakain tayo masarap, ninanamnam natin yan. Ganon din po pagdating sa salita ng Diyos. Sabi niya, taste that the Lord is good. Crave for it like a spiritual milk. May cravings po ba tayo pagdating sa Word of God? O baka yung cravings natin ay Samji. Di ba? Ay, Big Mac. Ay, yung mga cravings ko. No, kailangan magkaroon din po tayo ng cravings pagdating sa spiritual. No, hindi lang yung kinikrave natin is yung mga foods, yung mga pagkain para sa laman. Pero yung pagkain sa spiritual, wala kang gana. Kaya madali kang magkasakit spiritually. So again, meditate on it. Let's have a personal study. Pag-aralan po natin siya so that we cannot forget. Hindi tayo magaya doon sa mga natanim lang doon sa pathways, natanim sa rocky road, na natamnan pero hindi tumubo, hindi lumago, nawala din agad. Kailangan lagi po natin tong pagbulay-bulayin. Di ba? Sabi niya, blessed is the man who meditate on the word of God day and night. What will happen if you meditate on the word of God day and night? They shall be like a tree planted by the streams of water, which yield fruits in season, and whose leaf does not wither, and whatever he does prospers. Kapag tayo po ay nakakonect, no, doon sa Word of God, hindi po natin yan dinidepart yung sarili natin sa salita ng Diyos, tayo po ay hindi matutuyuan spiritually. Hindi ka makakaranas ng spiritual dryness. Ay, wala po kong gana ngayon. Ay, parang nakakatamad po mag-worship ngayon. Kasi nilalayo mo yung sarili mo doon sa presence niya, doon sa word niya. Dapat the more na-expose mo siya, para the more na i-desire mo siya. Di ba yung mga addict ganun sila? Natikman nila, nagustuhan nila, nagtuloy-tuloy na. What about when it comes to the Word of God? Let's taste that the Lord is good, and as we taste it, let's crave for it, and tuloy-tuloy po nating i-meditate, tuloy-tuloy po nating aralin, basahin ang salita ng Diyos. Because it will grow you up. It will help you grow sa inyong salvation. So yung pagnanasa natin sa pagsasaliksik sa salita ng Diyos, ito po yung magbibigay sa atin ng revelation, ng instruction, ng guidance, ng wisdom. We need that sa buhay natin. Amen. So palaguin po natin yan. Maging hungry pa po tayo. I know, hindi pa po sapat, no? Yung ating knowledge, yung ating experience and encounter with the Lord. There's more than what we have experienced with the Lord. So patuloy po tayong mag-grow sa kanyang salita. And next is yung fasting po. I believe yung fasting, ito yung pinakaayaw natin, no? But it is one of those disciplines sa ating spiritual na tutulong po sa atin para mag-grow. Alam niyo po, nangyayari pag nagpa-fast po tayo, nagkakaroon po tayo ng deeper connection sa ating spirit. Kasi nagkakaroon tayo ng time na kung saan ina-abstain po muna natin yung will ng flesh natin. Kasi yung will natin talaga kumain, gusto natin talaga yung napipid tayo. Pero pag tayo po ay nagpa-fasting, napipigilan natin muna yung desire natin saan? Sa mga will ng flesh or desire ng flesh. Ang gusto lang po ng Lord sa atin, every time we fast, we humble ourselves to Him. No, mas lalo tayo nagiging humble sa Panginoon. This is our way to express our faith and our repentance unto Him. So nawa po, no, lahat tayo, magkaroon tayo ng pagkakataon. Kahit sa Old Testament and New Testament, marami pong mga leaders, mga men and women of God who undergo fasting. And as they go through fasting, hindi lang po yung answered prayer, no, yung kanilang naranasan, kundi yung supernatural, no, yung revelation ng Lord sa buhay nila
at mas lalo pang naging intimate yung relationship nila with the Lord. Kasi when we fast, we deny our flesh. So nalalabanan po natin yung lust of the flesh. And when we have this, when we deny our flesh, mas madali po nating labanan yung temptation ng enemy. And next is giving. So when you give, sabi niya sa Matthew 6 verse 2 to 4, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. So kapag po tayo ay nag-grow, isang sign din po yan, marunong na tayong magbigay. Hindi na lang tayo nakatingin sa sarili nating mga pangangailangan, kundi natutunan din po nating mag-care sa iba, magtumulong sa iba. And when we give, sabi niya dito, we don't have to brag about it. Hindi po naman kailangan na nakikita at nalalaman ng lahat what you have done in secret, sabi niya, the Lord will reward you. So yung giving po natin, hindi lang naman sa finances, hindi lang naman sa love offering, even giving time, giving effort, no? Yung pagbibigay natin sa kung ano yung makakaya natin, sharing, that is also giving and loving. And next one is number 3, keep in connection to the church. Ito po makakatulong sa atin para lumago is yung connection natin sa church. Wag po tayong lalayo sa ating spiritual family. Hindi po tayo dinisenyo ng Lord na lumago mag-isa. No man is an island. We need one another. And we are so blessed, no, na tayo po ay meron tayong spiritual family. Dito po sa spiritual family, ito po yung family na kung saan we will encourage one another. We will pray for one another. We lift up for one another. Because human beings are social beings. No? Hindi mo kaya mag-grow mag-isa. Kailangan mo ng tutulong sa'yo. Kailangan mo ng mentor, ng isang care group na kung saan doon katutulungan na maalagaan at lalo kang lumago sa iyong pananampalataya. We need each other. We need one another. So our spiritual family are the ones who truly cares for you. Sino po yung nabe-bless dito that you are part of New Gen family? Magsabi ng amen. Sino po nabe-bless na meron tayong mga pastors that are caring and loving sa atin? Magsabi ng amen. Amen. Praise God. So yung mga leaders natin, pasalamatan po natin sila because walang sawa po yung kanilang pag-mentor, pag-guide para lang tayo ay mag-grow. Hindi lang po sila sa faith natin concerned. Even sa mga personal nating buhay, tinutulungan po tayo ng mga leaders natin. Ginagamit po sila ng Lord para tayo ay lumago. So, keep in connection sa ating church. And lastly, last verse muna po tayo. Basahin natin Hebrews 10:25. Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since the day of the Lord is coming nearer. Ito yung time na dapat mas maghilahan po tayo. Ito yung time na mas dapat magpanalanginan tayo kasi marami nang nangihina, marami nang nawawala. So tayo po as a church, wag po tayong lumayo, wag po tayong mag-isolate, kundi mag-connect po tayo. And lastly, sabi niya, keep your life surrendered to God. Isuko po natin ang ating buhay sa Panginoon. So, Job 11:13-19, surrender your heart to God, turn to Him in prayer, and give up your sins. Isuko po natin ang buhay natin sa Panginoon. Because apart from God, we are nothing. If there are things in our lives na nagpapabigat sa atin, ibigay po natin yan sa Panginoon. Even those you do in secret. Yung mga sins, yung mga things na ginawa mo na dati, hiningi mo ng tawad na binalikan mo pa, you ask them forgiveness. Surrender them to God. Then you won't be ashamed. You will be confident and fearless. Your troubles will go away like water beneath a bridge, and your darkest night will be brighter than noon. You will rest safe and secure, filled with hope, emptied of worry. You will sleep without fear, and you will be greatly respected. So mga kapatid, lahat po tayo, no, meron po tayong mga bagay na nagiging cause kung bakit hindi tayo nag-grow sa ating mga spiritual lives. Let us surrender our life to the Lord. Sapagkat si Lord, siya po ang magpapabunga, siya po yung magpapalago sa bawat isa sa atin. Spiritual growth is intentional. It is not
automatic. Magdesisyon po tayo ngayon. Do you want to grow sa iyong spiritual life? Gusto mo bang lumago? Gusto mo bang lumalim pa ang iyong relasyon sa iyong Panginoon? Let's make it a decision to grow, to progress, to improve, no? Na mas lumalim at magtuloy-tuloy tayo anumang pagsubok ang ating hinaharap. And Philippians chapter 2 verse 12 to 13, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and act in order to fulfill His purpose. Kapatid, magpatuloy lang po tayo. Huwag po tayong hihinto, huwag tayong lalayo kasi si Lord, siya yung tutulong sa atin. Yung desire mong lumago, si Lord ang magbibigay ng kakayahan ng paglago sa buhay natin, ng strength para sa ganon, yung desire na yon ay matupad because He is the most glorified. He is the most satisfied. Si Lord po yung napupurihan kapag tayo ay lumalago, kapag yung purpose ng Lord ay napupulfill sa ating buhay. Sabi niya dito, keep moving forward. Sa last slide ko yan po. Sabi niya, keep moving forward. Small progress is still progress. I believe our growth is not just overnight. But we know, if we will just keep on, every small steps, nakita po ng Lord. Kahit minsan nadadapa ka, kahit minsan nalalamig ka, but keep moving forward. Don't stop. Huwag mong hayaan na ma-stuck ka. Huwag mong hayaan na maging stagnant ka. Because God says, He who began a good work in you will bring it to completion. Philippians chapter 1 verse 6. Si Lord po, no, yung sinimulan niya sa atin, yung seed na maliit lang nung simula, kapag po yan, ay patuloy po nating kinonect sa Panginoon. No? Pag yan po ay patuloy po nating inilapit yung buhay natin sa presensya ng Lord, siya po yung magko-complete doon. Siya po yung magpapagrow doon. And as we continue to our journey sa ating spiritual life, kahit maraming ups and downs, kahit maraming mga roads na kung saan hindi natin alam kung ano na yung patutunguhan, manatili lang po tayong magtiwala, manampalataya. Continue to step forward. Continue to move forward kahit ano pang dumating na pagsubok. Kung nanghihina ka, lumapit ka sa Panginoon. Can we all just bow down our heads right now? Tayo pong lahat ngayon ay ating pong i-reflect sa oras na to. Gaano na nga ba tayo kalalim pagdating sa ating relasyon sa Panginoon? Mag-reflect po tayo. Ano na nga ba yung level po ng ating spiritual life? Anong estado ng iyong espiritu sa umagang ito? Ikaw ba ay nasa punto na ng pag-give up? Are you in the point of your life na kung saan nalalamig ka na sa iyong relasyon sa Panginoon? Wala ka nang gana sa pakikinig, pakikipag-ugnayan, sa pag-pray. Wala ka nang time, sobrang nabibisi ka na. Kapatid, isa lang yung gusto ng Lord. Lumapit lang tayo sa Kanya. Draw close to God. And this very hour, the Lord is so near to us. Because as we speak about Him, as we speak about His Word, He is in the midst of us. So kapatid, kung pakiramdam mo yung spiritual life mo, wala na yung fire, wala nang growth na nangyayari sa'yo, na-stuck ka na, it is your time to come to the Lord once again. Lumapit kang muli sa Panginoon. Come on, you pray to God. You open your heart to the Lord right now. Sige po, buksan po natin yung ating puso sa Panginoon sa oras na to. Umamin po tayo sa Lord. Kung ano po yung totoong kondisyon ng ating mga spirito, ng ating relasyon sa Kanya. Kung pakiramdam mo, malayo ang Lord ngayong oras na to, i-humble mo yung sarili mo because God is not so far to us. Hindi po lumayo ang Panginoon sa atin. And even at this moment, He looks at you as if you are the one who is the most precious sa Kanyang mata at hindi nagbago yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Come on, let's pray to God that He will renew the joy of our salvation. That He will renew our spirit. Come on, you command your soul. Kung hindi ka makapag-pray, i-command mo yung soul mo. Kung hindi ka makapag-worship, i-command mo yung spirit mo na magpuri, magpasalamat, manalangin sa Panginoon. Rebuke that spirit of stagnant in the name of Jesus. And whatever sins, ano man yung mga kasalanan na nagiging hindrance sa iyong paglapit sa Panginoon, surrender them to God right now. Come on, let's ask forgiveness. Humingi tayo ng tawad dun sa mga pagkakataon na neglect natin yung secret place natin, neglect natin yung personal na devotion natin with the Lord. We are so busy in the kingdom, but we are not busy with the King. We have no time for the King. We have so much time in the kingdom, pero yung paglapit natin sa Panginoon, yung puso natin nagiging malayo na sa Lord. Come on, let's go back to our first love. Come on, keep the faith, keep going. Don't stop believing, keep growing, and you'll see God is moving sa lugar na to. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, palid ka sa Lord. Holy Spirit, we ask you, God, to touch every hearts right now, oh God. Lord, ipuin mo pong muli ang aming mga puso. Padaluyin mo pong muli ang iyong pag-ibig sa bawat isa, O God. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong apoy, O Diyos, ang siyang patuloy lumukob sa bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord God. Thank you, Jesus, because we know, Lord, from the start until the end, O God, ng aming journey, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Yun ang pangako mo sa iyong mga salita. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong pamamagitan ng iyong banal na dugo. Kami po ay nililinis mo, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, patuloy, O God, mag-speak ka sa iyong mga anak. Lord, I pray, O Jesus, na itong word na to ay hindi lamang manatiling kaalaman, kundi ito'y tumimo sa puso ng bawat isa, isang maging matabang lupa ang aming mga puso, na bawat seed that is planted in our hearts, it will truly grow, God. It will truly manifest and it will bring fruits sa aming pong mga buhay. Lord, patuloy mo po kaming samahan, patuloy mo po kaming i-transform from glory to glory. Change us, so God. Because we know, Lord, that you have designed us, oh God. You have created us for a purpose, Lord God. Now we may see that greater plans that you have for us, Lord, na hindi lang kami mananatili sa kung saan kami ngayon, Panginoon. Lord, we will move, we will progress, we will improve, we will become better and better spiritually, Lord. Mauna yung spiritual, susunod din po, Lord, yung aming mga personal, yung mga relationships namin, Panginoon, yung mga ginagawa po namin sa everyday lives po namin, Panginoon, it will follow, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Come on, let's declare that from weak, we are strong. From hurt, we are healed. From rebel, we will become submissive. From broken, we will be whole in the Lord. And from sinful, we will become faithful. And the Lord will continue to finish it until the day of completion. Until the day of Jesus, we will meet Him once again. Can we all stand up right now? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Come on, let's just give ang pagkakaloob. I'll give you time po to prepare yung inyong ihahandog na pinakamabuti para sa ating Panginoon. While you're preparing po, let me share 3 reasons on why we have to tithes, no? The first reason for tithing is because it's a reminder to us na to put God first in our lives, that God should be the utmost priority ng buhay po natin, no? So whatever, ano man po yung nare-receive natin, let's see to it na rini-reserve na po natin or hinihiwalay na po natin yung para kay Lord, no? For the blessing to overflow in our life po, we must prioritize, no, kung sino po yung source ng blessing na yon. And that is our Lord. And then the second po is, tithing is the key, no? Sabi naman po sa Malakay 3:10, God has promises that if people pay their tithes in full, no, God will pour out blessing that cannot be contained, no?
yung wala na pong sukat paglagyan, no? Yung blessing na marireceive natin. And then third, tithing is showing our love to God, no? We always hear the word, we can give without loving, but we cannot love without giving, no? So kung mahal po natin si Lord, tayo po'y tumayo. Lahat, ihanda po natin yung pinakamainam, no? Para sa ating Panginoon. And let us pray po. Taas po natin ang ating mga kaloob. Yes, Lord, we humbly acknowledge po na lahat ng bagay na meron po kami ay galing sa inyo. Lord, we lift up every tithes and offerings today. I-bless po ninyo bawat puso at kamay na nagbibigay ng may kagalakan at pagmamahal sa inyo. Lord, we speak promotions. We speak paglago, O Lord, about negosyo, O Lord, pagpapala sa bawat taanan, O God. Lord, multiply their offerings and use them, Lord, lalo na sa ikalalago ng iyong tahanan, O Lord. Lord, let this act of generosity be an inspiration to others, and Lord, madama nila yung joy ng pagbibigay sa inyo, Lord. Lord, we love you, O God. We praise you. In Jesus' name we pray.